Paunawa, ang lahat ng nakapaloob sa kwentong ito, ay pawangkathang isip lamang, at hindi tunay na nangyari. Salamat po. Malakas ang ulan ng gabing iyon. Tumutulo ang bubong ng maliit na kubo habang tahimik na nakaupo si Elena sa isang sulok. Hawak niya ang lumang libro na matagal na niyang binabasa. Ngunit hindi siya makapag-focus. Sa kabilang bahagi ng bahay, naririnig niya ang pagtatalo ng kanyang ama at ng isang hindi kilalang lalaki. "Nakapagdesisyon ka na ba, Ma'am Victor?" tanong ng lalaki. Napayuko ang ama ni Elena. "Wala na ako ibang paraan. Lubog na ako sa utang." Kinabahan si Elena. Hindi niya alam kung ano pinag-uusapan nila. Ngunit pakiramdam niya ay may masamang mangyayari. Ilang sandali pa ay tinawag siya ng kanyang ama. "Elena, lumapit ka rito." Tumayo siya at dahan-dahang lumapit. "Ano po yun, ama?" Hindi agad nakasagot ang matanda. Nanginginig ang kanyang kamay. "Anak, patawarin mo ako." Nagtaka si Elena. "Bakit po?" Napabuntong hininga ang kanyang ama. "Mula bukas, sasama ka sa pamilya Montenegro." Nanlaki ang mga mata niya. "Ho? Bakit po?" Hindi makatingin sa kanya ang kanyang ama. "Ipinagkasundo ko na magtatrabaho ka sa mansyon nila bilang katulong." "Oh? Katulong po?" Napabulong niya. Tumango ang lalaki sa tabi ng kanyang ama. "Hindi ka namin sasaktan. Doon ka titira at magtatrabaho." Ngunit may kakaiba sa paraan ng kanyang pagsasalita. Tiningnan ni Elena ang ama. "Ama, bakit parang wala akong pagpipilian?" Napatulo ang luha ng matanda. "Dahil iyon ang kapalit ng utang ko, anak." Parang tumigil ang mundo ni Elena. Hindi siya makapaniwala. Ipinagpalit siya. Ipinagpalit siya upang mabayaran ang utang. "Ako po ang ibinayad ninyo?" Tahimik ang ama. At ang katahimikang iyon ang sumagot sa kanyang tanong. Unti-unting pumatak ang luha ni Elena. "Mahal niyo po ba ako?" Napahugulgol ang kanyang ama. "Mahal na mahal kita, anak." "Ama, kung mahal niyo ako, bakit niyo ako ibinenta?" Walang naisagot ang matanda. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Elena na nag-iisa siya sa mundo. Kinabukasan, bago sumikat ang araw, sumakay siya sa isang itim na sasakyan. Habang palayo ito sa kanilang baryo, hindi niya maiwasang lumingon. Nakatayo ang kanyang ama sa labas ng kanilang bahay. Umiiyak. Ngunit hindi na iyon sapat upang maibsan ang sakit sa puso ni Elena. Habang tumatakbo ang sasakyan, hindi niya alam na ang pagpasok niya sa mansyon ng mga Montenegro ay ang magbabago sa kanyang buhay. Doon niya makikilala ang lalaki magpaparana sa kanya ng pinakamalalim na pag-ibig at ng pinakamapait na sakit. Ang mansyon ng mga Montenegro. Mahigit 2 oras na bumiyahe ang sasakyan na sinasakyan ni Elena. Habang papalapit sila sa lungsod, lalo siyang kinakabahan. Hindi pa siya nakakarating sa ganong kalaking lugar noon. Nang huminto ang sasakyan sa harap ng isang napakalaking bakal na gate, napasinghap siya. Unti-unting bumukas ang gate. Sa kanyang harapan ay isang napakalawak na mansyon na tila palasyo. May mga gandang hardin, fountain, at mga mamahalin sasakyan na nakaparad sa garahe. "Halika," sabi ng lalaki naghatid sa kanya. Tahimik na sumunod si Elena. Pagpasok nila sa loob ng mansyon,
Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Kumikinang ang marmol na sahig. May malalaking chandelier na nakasabit sa kisame. At bawat sulok ay tila nakakahalaga ng milyon. Biglang may narinig siyang matinis na boses. "Siya na ba iyon?" Lumingon si Elena. Isang eleganteng babae ang nakatayo sa tuktok na hagdanan. Nakasuot ito ng mamahaling bestida at perlas. Siya, si Doña Celeste Montenegro, ang ginang ng tahanan. "Opo, ma'am," sagot ng lalaki. Mula ulo hanggang paa ay pinagmasdan siya ng matandang babae. Parang sinusuri kung karapat-dapat ba siyang manatili roon. "Ilang taon ka na?" 20 po. "Marunong ka ba maglinis?" "Opo." "Maglaba?" "Opo." "Magluto?" "Kaunti po." Napataas ang kilay ng ginang. "Kaunti lamang?" Napayuko si Elena. "Patawad po." Napabuntong hininga si Doña Celeste. "Wala ka nang magagawa. Nandito ka na." Tumalikod ito. "Rosa!" Agad din lumapit ang isang matandang kasambahay. "Turuan mo siya ng lahat ng dapat niyang malaman." "Opo, mama." Pagkaalis na Doña Celeste, ay saka lamang nakahiga ng maayos si Elena. "Huwag kang mag-alala," bulong ni Rosa. "Mahigpit lang talaga si mama." Ngumiti ng bahagya si Elena. "Sana nga po." Ipinakita ni Rosa ang maliit na kwartong tuluyan niya. Simple lamang iyon, ngunit mas maayos kaysa sa kanilang bahay sa probinsya. Habang inaayos niya ang kanyang mga gamit, hindi niya napigilang maluha. Naalala niya ang kanyang ama, ang kanilang bahay, at ang buhay na naiwan niya. Ngunit wala na siya magawa. Kailangan niya magpatuloy. Kinahaponan, inutusan siya maglinis sa ikalawang palagpaga. Tahimik siya nagwawalis nang may marinig siyang yabaga. Hindi niya ito pinansin hanggang sa may bumangga sa kanya. Nabitawan niya ang hawak na timba. Tumapon ng tubig sa mamahaling sahig. Nanlaki ang kanyang mga mata. "Naku, patay!" bulong niya. Mabilis siyang yumuko upang linisin iyon. Ngunit natigilan siya nang makita ang pares na itim na sapatos sa kanyang harapan. Dahan-dahan siyang tumingala. At doon niya nakita ang isang lalaking matangkad, gwapo at malapig na mga mata. Nakatitig ito sa kanya, parang walang emosyon. "Sino ka?" tanong nito. Napalunok si Elena. "Ako po si Elena." Tumaas ang kilay ng lalaki. "Ikaw pala ang bagong katulong." Tumango siya. Hindi niya alam kung bakit biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. May kakaiba sa binata. At kahit malamig ang tingin nito, hindi niya maalis ang kanyang mga mata rito. Hindi niya alam na ang lalaking nasa harapan niya ay si Adrian Montenegro. Ang lalaking unti-unti magiging pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Hindi agad nakaimik si Elena habang nakatitig sa lalaki na nasa kanyang harapan. Matangkad ito, maputi, at may mga matang tila nagtatago ng maraming lihim. Si Adrian Montenegro, ang nag-iisang tagapagmana ng napakalawak na kayamanan ng pamilya. "May problema ba?" Malambig na tanong nito. Agad na napayuko si Elena. "Wala po." Hindi na nagsalita si Adrian. Dumaan lamang ito sa kanyang tabi at nagpatuloy sa paglalakad. Ngunit bago tuluyang mawala sa kanyang paningin ng binata, narinig niyang ito magsalita. "Linisin mo agad iyan." "Opo." Pagkaalis nito, ay napabuntong hininga si Elena. Napakasuplado naman. Hindi niya alam na narinig pala iyon ni Rosa. Napatawa ang matandang kasambahay. "Huwag mo nang masamain." "Bakit po?"
Ganon talaga si Sir Adrian. Hindi siya pala kaibigan. Napaisip si Elena. May kakaiba sa binata. Hindi siya mukhang masama. Ngunit tila may mabigat na dahilan kung bakit ganon ito kalamig sa mga tao. Kinabukasan ay maaga siyang nagising. Isa sa kanyang mga tungkulin ang maghanda ng almusal. Habang abala siya sa kusina, biglang nagkagulo. Naku! Nabitawan ng isang kasambahay ang isang mamahaling plato. Nabasag iyon. Tumahimik ang lahat. Sakto naman pumasok si Doña Celeste. Nanlaki ang mga mata nito. Ano nangyari rito? Walang sumagot. Takot na takot ang lahat. Maya-maya ay lumapit ang kasambahay na nakabasag. Pasensya na po, ma'am. Galit na galit ang matandang babae. Alam mo ba kung magkano ang halaga niyan? Napaluha ang kasambahay. Ngunit bago pa ito maserpo ng husto, nagsalita si Elena. Ako po ang may kasalanan. Lahat napatingin sa kanya, pati ang kasambahay. Nagulat ito. Ngunit pinigilan niya ito. Nagulat si Doña Celeste. Ikaw? Opo. Hindi niya kayang makita ang ibang tao na napapahiya dahil lamang sa isang pagkakamali. Tahimik na pinagmasdan siya na matandang babae. Pagkatapos ay malamig ito nagsalita. Isa pang pagkakamali at matatanggal ka. Pasensya na po. Nang makalis ang ginang, agad na lumapit ang kasambahay. Bakit mo ginawa iyon? Ngumiti si Elena. Dahil mas kailangan mo ang trabahong ito. Napaluha ang babae. Hindi alam ni Elena na may isang taong nakasaksi sa lahat. Mula sa pinto ng kusina ay tahimik siyang pinagmamasdan ni Adrian. Narinig nito ang buong pangyayari. At sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, may naramdaman itong paghanga para sa isang tao. Hindi dahil sa ganda, hindi dahil sa kayamanan, kundi dahil sa kabutihan ng puso nito. Ngunit hindi iyon ipinahalata ni Adrian. Sa halip ay tumaligod siya at umalis. Habang naglalakad sa pasilyo, hindi niya maalis sa isip ang bagong katulong. Bakit mo ginawa iyon? Bulong niya sa sarili. Samantala, walang kamalay-malay sa Elena na nagsimula ng mapansin siya ng malamig na tagapagmana ng mga Montenegro. At iyon ang simula ng pagbabago sa kanilang dalawa. Lumipas ang ilang araw at unti-unting nasanay sa Elena sa buhay sa mansyon ng mga Montenegro. Maaga siyang gumising, naglilinis, naglalaba at tumutulong sa kusina. Kahit pagod na pagod siya, hindi siya nagrereklamo. Napansin iyon ng ibang kasambahay. Napakasipag mo talaga, sabi ni Rosa habang nag-aayos sila ng mga bulaklak. Ngumiti si Elena. Kailangan po eh. Bakit? Napayo ko siya. Wala naman po akong ibang mapupuntahan. Natahimik si Rosa. Alam nitong hindi madali ang pinagdadaanan ng dalaga. Kinagabihan, matapos ang lahat ng gawain, lumabas si Elena sa hardin. Tahimik ang paligid. Tanging huni ng mga kuliglig at malamig na hangin ang kanyang kasama. Huminga siya ng malalim. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, nakaramdam siya ng konting kapayapaan. Ngunit bigla siya nakarinig ng boses. Hindi ka pa natutulog? Napalingon siya at muli niya nakita si Adrian. Nakatayo ito malapit sa fountain. Nakasuot lamang ng simpleng puting polo at maong. Hindi ito mukhang seryosong tagapagmana ng isang malaking negosyo. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, mukha itong isang ordinaryong lalaki. Ako po? Tanong ni Elena. Sino pa ba? Napahiya siya.
Papahinga lang po sandali. Tumango si Adrian. Tahimik silang dalawa. Ilang segundo, ilang minuto, hanggang sa hindi nakasiis si Elena. Sir Adrian? Ano? Bakit po kayo laging galit? Nagulat ang binata. Marahil ay siya lamang ang nagtanong at naglakas ng loob na gawin iyon. Hindi ako galit. Parang galit po eh. Napabuntong hininga si Adrian. Ganito lang talaga ako. Ngunit hindi naniwala sa Elena. May nakita siyang lungkot sa mga mata nito. Lungkot na pilit nitong itinatago. Siguro po may pinagdadaanan kayo. Biglang tumahimik ang binata. Parang may tumama sa puso nito. Pagkaraan ng ilang sandali, ay tumingin ito sa fountain. Namatay ang nanay ko noong bata pa ako. Nagulat si Elena. Hindi niya inaasahang sasagutin nito ang kanyang tanong. Mula noon, natuto akong huwag umasa sa kahit sa sino. Naramdaman ni Elena ang sakit sa boses nito. Kaya pala ganun ito kalamig. Hindi dahil masama ito, kundi dahil nasaktan ito noon. Dapat po, masaya ang mama ninyo. Napatingin si Adrian sa kanya. Bakit? Dahil po mabuti po kayong tao. Bahagyang natawa ang binata. Hindi niya maalala kung kailan siya huling pinuri ng ganun. At higit sa lahat, hindi niya maalala kung kailan siya huling gumiti ng totoo. Tahimik sila nag-usap hanggang hating gabi. At sa bawat salitang kanilang pinapalitan, unti-unting nababasag ang pader sa paligid ng puso ni Adrian. Samantala, sa Elena naman ay hindi mapigilang mapangiti habang bumabalik sa kanyang silid. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit sa unang pagkakataon mula nang iwan niya ang kanyang tahanan, may isang taong nagparamdam sa kanya na hindi siya nag-iisa. Samantala, sa kabilang bahagi ng mansyon, nakatayo si Doña Celeste sa bintana. Tahimik niyang nakita ang pag-uusap ng dalawa sa hardin at hindi niya nagustuhan ang kanyang nasaksihan. Kinabukasan, maagang tinawag si Elena sa opisina ng mansyon. Hindi siya sanay sa ganitong klaseng tawag. Karaniwan ay sa kusina o hardin lang siya inuutusan, kaya lalo siyang kinabahan. Pagpasok niya sa silid, naroon si Doña Celeste. Nakaupo ito sa isang mamahaling upuan habang tahimik na umiinom ng tsaa. Close the door. Malamig nitong utos. Pagkasara ng pinto, lumingon ang ginang. Umupo ka. Nag-alinlangan si Elena pero sumunod siya. Tahimik ang ilang segundo. Tila sinasadya ng ginang na pahabain ang katahimikan para kabahan siya. At sa wakas, nagsalita ito. Ilang araw ka pa lang dito, pero napapasin ko na ang ugali mo. Nanlamig si Elena. Ano po iyon, ma'am? Masyado kang pala kaibigan. Napakapit si Elena sa kanyang palda. Ma'am, ginagawa ko lang po ang trabaho ko. Pinutol siya ng ginang. Trabaho mo ang sumunod. Hindi ang maging malapit sa pamilya ko. Biglang tumahimik ang silid. Alam ni Elena kung sino ang tinutukoy nito. Si Adrian. Ma'am, wala po akong intensyon. Tumayo si Doña Celeste. Lumapit ito sa kanya. Mahirap ang buhay sa loob ng mansyong ito, Elena. Ang mga katulad mo ay nandito para magtrabaho. Hindi para makahilibilo sa mga Montenegro. Parang tinusok ang puso ni Elena. Maiintindihan mo ba ako? Opo, mama. Ngunit kahit sinabi niya iyon, nanginginig ang kanyang boses. Pagkatapos, ay tumalikod ang ginang.
Isa pang maling hakbang at aalis ka rito. Umalis si Elena sa opisina na mamigat ang dibdib. Pagbalik niya sa kusina, hindi siya makapag-focus sa trabaho. Paulit-ulit sa isip niya ang mga salita ng ginang. Masyado kang palakaibigan. Hindi niya ginusto na ganito. Hindi niya ginusto na mapalapit sa kahit na sino. Ngunit bakit ganito? Bakit si Adrian ang naiisip niya? Kinagabihan, sinubukan niyang iwasan ang binata. Hindi siya lumabas ng silid. Ngunit hindi siya mapalagay hanggang sa may kumatok sa pinto. Nanlamig siya. Elena? Boses iyon ni Adrian. Hindi siya sumagot agad. Alam kong nandiyan ka. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Ano po iyon, Sir Adrian? Sandaling katahimikan. Bakit mo ako iniiwasan? Napakagatlabi si Elena. Hindi niya alam ang isasagot. Hindi po kita iniiwasan, sir. Elena, mas seryoso ang tono nito ngayon. Sabihin mo nga sa akin totoo. Napapikit si Elena. Sa likod ng pinto, ramdam niya ang presensya ng binata. At sa unang pagkakataon, natakot siya. Hindi sa galit, kundi sa damdaming unti-unting lumalalim sa kanya. Sir Adrian, mas mabuti mag-focus na lang po ako tayo sa trabaho ko. Tahimik. Matagal. Pagkatapos ay narinig niya ang mabigat na buntong hininga ng binata. Kung iyan ang gusto mo. At saka umalis ito. Pagkalayo ng mga yabag, napaupo si Elena sa sahig. Humahapdi ang dibdib niya. Hindi niya alam kung bakit ang simpleng pag-alis nito ay parang may kumitil sa kanya. Sa kabilang dulo ng mansyon, nakatayo si Adrian sa pasilyo. Madilim ang kanyang mukha. Ngunit sa mga mata niya, may unang piraso ng takot. Takot na baka ang taong nagsimulang magpakita ng liwanag sa kanya ay tuluyang lumayo. Simula ng gabing iyon, naging tahimik si Elena. Mas lalo siya naging maingat sa bawat kilos. Hindi na siya lumalapit sa mga lugar na madalas puntahan ni Adrian. At kapag nakakasalubong sila sa pasilyo, yumuyuko na lang siya at mabilis na dumadaan. Napansin iyon ng lahat, maging si Rosa. Elena, may problema ba? Mahinang sabi nito habang naglilinis sila sa sala. Umiling siya. Wala po. Ngunit hindi naniwala si Rosa. Hindi ka na ngumingiti tulad noon. Tahimik si Elena. Hindi niya rin alam kung bakit. Sa kabilang panig ng mansyon, si Adrian naman ay mas lalong naging malamig. Mas madalas siyang nasa opisina, late umuuwi, at bihira nang pumunta sa hardin. Kapag tinatanong siya ng mga kasambahay, iisa lang ang sagot niya. Busy ako. Ngunit ang totoo, may hinahanap siyang presensya na biglang nawala. Isang gabi, habang bumababa si Elena para maglinis ng kusina, nakita niya si Adrian sa sala. Nagulat siya. Nagkatinginan sila. Sandaling katahimikan ang namagitan na. Gabi na. Malamig na sabi ni Adrian. Opo sir, maglilinis lang po ako. Tumango ito at tumalikod. Ngunit bago ito makaalis, nagsalita si Elena. Sir Adrian? Huminto ang binata. Hindi ito lumingon. Ano? Napalunok si Elena. Gusto niyang humingi ng tawad. Gusto niyang sabihin na hindi niya sinasadya ang paglayo. Ngunit hindi lumabas ang mga salitang iyon. Magandang gabi po. Tahimik. Sandali. Pagkatapos ay marahan itong tumango. Magandang gabi. At umalis ito. Parang wala nangyari.
Pero para kay Elena, may nabasag sa loob niya. Mula sa gabing iyon, lalo siyang nalungkot. Hanggang isang umaga, may dumating na bisita sa mansyon. Isang eleganteng babae na may malamig, ngunit matalim na tingin. Si Sofia Villarreal, kasintahan ni Adriana ayon sa pamilya. Pagkakita pa lang ni Sofia kay Elena, agad itong umiti. Ngunit hindi iyon tunay na ngiti. Kaya pala. Ito ang bagong katulong. Malamig nitong sabi. Natigilan si Elena. At sa malayo, nakita ni Elena sa Adrian na nakatayo sa hagdan. Tahimik, hindi nagsalita. Ngunit ang mga mata nito ay nakatitig kay Sofia. At sa unang pagkakataon, nakaramdam si Elena na hindi maipaliwanag na kirot. Parang may dumating na pader sa pagitan nila. Isang pader na mas mahirap po sa akin kaysa kahit na ano. Tahimik ang buong mansyon ng araw na iyon. Pero parang mas mabigat ang hangin kaysa dati. Si Sofia Villarreal ay walang ginagawa kundi maglakad-lakad sa loob ng bahay na para bang kanya ito. Kasama niya ang dalawang katulong na nagdadala ng kanyang mga gamit. Si Elena naman ay pilit na hindi nagpapapansin. Ngunit kahit saan siya pumunta, nararamdaman niya ang matalim na tingin ni Sofia. Sa kusina, habang nag-aayos siya ng mga pinggan, narinig niyang may bulungan ang ibang kasambahay. Iyan pala ang fiancé ni Sir Adrian. Grabe ang ganda, no? Oo nga, bagay na bagay sa kanya. Napayuko si Elena at mas hinigpitan ng hawak sa basahan. Fiancé. Hindi niya alam kung bakit parang may kumirot sa dibdib niya nang marinig iyon. Hindi naman siya dapat maapektuhan. Katulong lang siya. Wala siyang karapatan. Pero bakit ganito? Kinagabihan, pinatawag si Adrian ng kanyang ama sa malaking dining hall. Kasama si Sofia. At hindi inaasahan, pinatawag din si Elena upang maglingkod habang nag-uusap ang pamilya. Tahimik siya nakatayo sa gilid, naghihintay ng utos. Adrian, malamig na sabi ni Don Roberto. It's time to finalize your engagement. Nanigas si Elena. Hindi siya dapat nakikinig, pero hindi rin siya makaalis. Si Adrian ay hindi agad sumagot. Tumingin siya kay Sofia. Walang emosyon. Matagal na itong plano. Hindi na ito dapat pinagpapaliban. Sabi ni Doña Celeste. Ngumiti si Sofia. Alam ko, Auntie Celeste. I'm ready. Napasinghap si Elena nang marinig iyon. Ready? Parang napakasimple lang ang lahat. Parang walang sakit na kasama. Biglang tumayo si Adriana na nahimik ang lahat. Hindi pa ako pumapayag. Malamig niyang sabi. Natigilan ang buong silid. Maging si Sofia ay napatingin sa kanya. Anong sabi mo? Tanong ni Don Roberto. Hindi ko pa siya pakakasalan. Sagot na Adrian. Diretso ang tingin kay Sofia. Nagkaroon ng katahimikan. Parang tumigil ang mundo. At sa isang iglap, naramdaman ni Elena ang kakaibang kaba. Hindi niya alam kung bakit siya nakatingin kay Adrian. At sa Adrian ay biglang lumingon sa kanya. Sandali lang. Pero sapat na iyon para mapansin ni Sofia. Dahan-dahang ngumiti si Sofia. Ngunit sa ngiting iyon, may halong pagbabanta. Pagkatapos ng hapunan, habang naglalakad si Elena sa pasilyo, biglang may humarang sa kanya. Si Sofia. Ikaw pala. Malamig nitong sabi. Po, mahinang sagot ni Elena. Lumapit si Sofia. Alam mo ba kung saan ka lang nararapat? Nanigas si Elena.
Hindi po ako nakikialam sa inyo. Pinutol siya. Huwag ka na magkunwari. Napatigil si Elena at sa unang pagkakataon, nakita niya ang totoong anyo ng babae. Hindi lang ito basta mayaman. Mapanganib ito. Isa ka lang katulong at si Adrian ay akin. Mariing sabi ni Sophia. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Elena. Hindi siya sumagot. Hindi niya kaya. Ngunit sa likod niya, may mabibigat na yabaga. Si Adrian. Narinig nito ang lahat. Tahimik siyang tumayo sa pagitan nila. At sa malamig na boses, sinabi nito, hindi ka niya pag-aari. Nanlaki ang mga mata ni Sophia. At si Elena ay hindi na alam kung bakit mas lumakas ang tibok ng puso niya dahil sa unang pagkakataon may tumayo para sa kanya. Nanatiling nakatayo si Adrian sa pagitan ni Sophia at Elena. Tahimik labang ito, pero mabigat ng presensya. Hindi ka niya pag-aari. Ulit ni Adrian, mas malamig pa kaysa dati. Napatigil si Sophia, pero mabilis rin siyang umiti, ngiting pilit. Adrian, huwag kang magsalita ng ganyan. May usapan tayo. Hindi ko pa sinasang-ayon ang usapan na iyan. Sagot ni Adrian. Sandaling katahimikan. Si Elena naman ay nakatayo lang sa gilid at hindi makagalaw. Para bang kahit huminga ay delikado. Dahan-dahang humakbang si Sophia palapit. Magpapakasal tayo dahil kailangan ito ng pamilya mo. Madiin niyang sabi. Tumingin si Adrian sa kanyang walang takot. Hindi ko kailangan ng kasal na walang katotohanan. Nanigas ang mukha ni Sophia. Sa unang pagkakataon, nabasag ang kanyang kontrol. At sa likod ng lahat, nakita ni Elena ang tensyon na parang puputok anumang sandali. Biglang nagsalita si Don Roberto mula sa dulo ng hallway. Adrian, tama na! Ngunit hindi natinag ang binata. Ako ang magdidesisyon sa buhay ko. Natahimik ang lahat. Si Doña Celeste ay halata nagbibigil ng galit. At ano ipapalit mo sa lahat ng ito? Malamig nitong tanong. Sandaling tumigil si Adrian. At sa hindi inaasahan, napatingin siya kay Elena. Isang tingin lang. Ngunit sapat iyon para mapansin ang lahat. Maging si Sophia. Naniningkit ang mga mata niya. Kaya pala. Mahina, ngunit mapanuyang sabi ni Sophia. Nanigas si Elena. Ano po? Mahinang tanong niya. Kahit alam niyang mali. Lumapit si Sophia sa kanya. Ikaw ba ang dahilan? Hindi po. Huwag ka na magsinungaling. Putol ni Sophia. Ngunit bago pa lumala ang eksena, humakbang si Adrian at muling pumagitna. Tama na! Malalim ang kanyang boses. At sa pagkakataong ito, mas seryoso. Hindi siya sangkot dito. Tahimik. Ngunit ang mga mata ni Sophia ay puno ng galit. Kung ganun, ano siya sa'yo? Dahang-dahang sabi nito. Hindi agad nakasagot si Adrian. At ang katahimikang iyon ay mas malakas pa kaysa kahit anong salita. Sa gilid, ramdam ni Elena na parang may humigpit sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung bakit siya kinakabahan. Hindi niya alam kung bakit hinihintay niya ang sagot. At sa wakas, huminga si Adrian ng malalim at sinabi nito, isa siyang tao na hindi ko hayaang saktan ninyo. Nanahimik ang buong pasilyo. Ngunit ang mga salitang iyon ay hindi sapat para kay Sophia. Gumiti ito, ngunit malamig. Makikita natin. At tuluyang umalis. Naiwan si Elena at Adrian sa pasilyo. Tahimik, mabigat, at hindi makatingin si Elena sa kanya. Sir Adrian,
Huwag mo siyang pansinin. Putol nito agad. Ngunit hindi iyon ang tanong na nasa isip ni Elena. Bakit niya ako pinagtatanggol? Ngunit hindi niya kayang itanong. Kaya tumaligod na lang siya. Salamat po. Mahina niyang sabi. At naglakad paalis. Ngunit hindi pa man siya nakakalayo, nagsalita ito. Elena. Natigilan siya. Hindi siya lumingon. Okay ka lang ba? Simpleng tanong. Ngunit para kay Elena, para itong tumama sa dibdib niya. Dahan-dahan siyang tumungo. Opo. Tahimik. Pagkatapos ay narinig niya ang boses ni Adrian na mas mahina na. Kung hindi, sabihin mo lang sa akin. Hindi siya sumagot. Dahil kung magsasalita siya, baka hindi na niya mapigilan ang sarili. At sa likod ng pasilyo, si Adrian ay nakatayo pa rin. Unang beses na niyang naramdaman iyon, ang pagnanais na protektahan ang isang tao na hindi niya maintindihan kung bakit. Mula ng gabing iyon, nagbago ang lahat. Kahit hindi halata sa paningin ng iba. Sa araw, nanatiling malamig si Adrian. Maikli ang mga sagot, diretso ang lakad, at bihira ng tumingin sa mga kasambahay. Ngunit sa likod ng katahimikan na iyon, may mga bagay na unti-unti nagbago. Napansin iyon ni Rosa. Elena, napapansin mo ba si Sir Adrian? Bulong nito habang nag-aayos sila ng garden tools. Napatingin si Elena. Ano po? Para lagi niyang tinitingnan kung nasaan ka. Nanigas si Elena. Hindi po totoo yan. Ngunit kahit sinabi nito iyon, alam niyang may bahagi sa kanya na hindi naniniwala. Dahil ilang beses na rin niyang nahuli si Adrian sa kusina, sa pasilyo, minsan sa hardin. Palaging sandali lang ang tingin nito. Ngunit palagi may bigat. Isang hapon, nagkasakit ang isa sa mga kasambahay, kaya nadagdagan ang trabaho ni Elena. Mag-isa siya naglinis sa ikalawang palapag. Mainit ang pakaramdam niya, pero pinilit niyang tapusin ang gawain. Habang nagwawali siya sa pasilyo, bigla siyang napatigil. Nahilo siya. Napahawak siya sa dingding. Sandali lang. Bulong niya sa sarili. Ngunit unti-unti nagdilim ang paningin niya. At bago pa siya tuluyang nawalan ng balanse, may sumalo sa kanya. Elena! Boses iyon ni Adrian. Hinawakan siya nito sa balikat. Ano nangyayari sa'yo? Hindi siya agad nakasagot. Okay ka lang ba? Napapikit siya. Pagod lang po. Tahimik si Adrian. Sa unang pagkakataon, hindi siya malamig. Hindi siya matigas. Kundi nag-aalala. Ang init ng katawan mo. Sabi nito. Ayos lang po talaga ako. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Adrian. Dahan-dahan siyang binuhat at nanlaki ang mga mata ni Elena. Sir Adrian, huwag kang gumalaw. Utos nito. Pero po, Elena. Isang salita lang. Pero sapat na para patahimikin siya. Dinala siya ni Adrian sa sariling silid ng mga bisita. Isang silid na bihirang gamitin. Inihiga siya nito sa kama. At agad na kumuha ng tubig at basang tuwalya. Nakatitig lang si Elena sa kanya. Hindi siya makapaniwala. Ang anak ng pamilya Montenegro, ang lalaking malamig sa lahat, ay ngayon inaalagaan siya. Uminom ka. Mahinang sabi ni Adrian. Inabot nito ang baso. Medyo nanginginig ang kamay niya. Tahimik lang si Adrian habang pinupunasan ang noo niya ng basang tuwalya. Sandali. Katahimikan. Ngunit sa katahimikang iyon, parang mas maingay pa ang tibok ng puso ni Elena. Sir Adrian, mahinang tawag niya.
Bakit po ninyo ito ginagawa? Natigilan si Adrian. Huminto ang kamay nito sa pagpupunas. Sandaling katahimikan. Pagkatapos ay sumagot. Dahil kung hindi ko gagawin, walang ibang gagawa. Parang dapat iyon ang sagot. Pero hindi naniwala sa Elena. Dahil sa mga mata ni Adrian, may mas malalim na dahilan. Isang dahilan na hindi pa niya handang sabihin. At habang pinagmamasdan ni Elena ang binata, unti-unting bumibigat ang damdamin niya. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa takot. Takot na baka mahulog siya sa isang taong hindi niya dapat mahalin. Tahimik ang silid. Si Elena ay nakahiga pa rin at bagyang hinang-hina. Habang si Adrian ay nakaupo sa gilid ng kama. Hawak nito ang basong tubig na hindi pa rin niya tuluyang naibaba. Hindi siya sanay sa ganitong sitwasyon. Hindi siya sanay na may inaalagaan. Lalo na si Elena. Mas mabuti kung magpapahinga ka, sabi ni Adrian at nakaiwas ang tingin. Opo, mahina niyang sagot. Ngunit hindi pa rin gumagalaw si Adrian. Parang may gustong sasabihin, pero pinipigil. At ilang segundo ang lumipas. Sir Adrian? Mahinang tawag ni Elena. Tumingin ito. Bakit po parang lagi niyo akong tinutulungan? Natigilan si Adrian. Dahan-dahan niyang ibinaba ang baso sa mesa. Hindi siya agad sumagot. At sa unang pagkakataon, hindi malamig ang kanyang boses. Hindi ko rin alam. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Nagpatuloy si Adrian. Simula nung araw na nakita kita sa mansyon, iba na. Katahimikan. Parang tumigil ang mundo. Si Elena ay hindi makagalaw. Ano pong ibig niyong sabihin? Mahina niyang tanong. Huminga ng malalim si Adrian. At sa unang pagkakataon tumingin siya na sa diretso sa mga mata ni Elena. Hindi ko kayang baliwalain ang presensya mo. Parang may humigpit sa dibdib ni Elena. Sir Adrian? Huwag mo na akong tawagin, sir. Kapag tayong dalawa lang. Natigilan siya. Ano po? Bahagya nag-iwas ang tingin si Adrian. Tila nahihirapan. Adrian na lang. Tahimik. Mabigat. At sa katahimikang iyon, unti-unti nagbago ang hangin sa pagitan nila. Si Elena ay napayoko. Hindi po tama iyon. Bakit? Agad na tanong ni Adrian. Dahil katulong lang po ako. Biglang tumahimik si Adrian. Para nasaktan sa sinabi niya. At ako, malamig nitong tanong. Ano ako sa paningin mo? Hindi agad nakasagot si Elena. Kahit siya, hindi alam masagot. Ngunit bago pa siya makapagsalita, lumapit si Adrian ng bahagya. Elena, malalim ang boses ito. Hindi mo ba nararamdaman? Nanigas siya. Ang alin po? Tahimik si Adrian. Sandaling tumitig lang siya. Pagkatapos, ay bigla nitong binitawan ang mga salitang hindi na niya kayang pigilan. Hindi ka lang basta katulong sa akin. Natigilan si Elena. At sa susunod na sandali, nagsalita ito nang hindi siya makapaniwala. I care about you. Parang huminto ang lahat. Ang hangin, ang oras, ang tibok ng puso ni Elena. Hindi niya inaasahan yun. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Kayo po? Ngunit hindi siya pinatapos na Adrian. Hindi ko na rin maintindihan kung bakit Tahimik. Mas totoo. Mas tao. Si Elena ay napaiyak ng bahagya. Hindi dahil sa sakit, kundi sa bigat ng damdaming hindi niya maipaliwanag.
Delikado po ito. Mahina niyang sabi. Bakit? Dahil hindi po tayo pantay. Doon natahimik si Adrian. At sa unang pagkakataon, may galit sa matanto. Hindi sa kanya, kundi sa mundo naghahati sa kanila. Kung iyon ang problema, akong bahala. Malamig nitong sabi. Nanigas sa Elena. Ngunit sa likod ng determinasyon ni Adrian, may takot din. Takot na baka sa unang pagkakataon na naramdaman niyang may mahalaga sa kanya, ay mawawala rin. At sa gabing iyon, habang nakatitig sila sa isa't isa, tahimik na nagsimula ang isang damdaming hindi na nila kayang pigilan. Kinabukasan, parang wala nangyari. Si Adrian ay bumalik sa pagiging malamig. Maikli ang sagot, diretso ang lakad, at muli niyang isinasara ang sarili sa mundo. Si Elena naman ay pilit na ibinabalik ang normal na rutina, ngunit hindi na niya kayang burahin ang nangyari kagabi. I care about you. Paulit-ulit iyon sa isip niya. Parang hindi na siya makapagpahinga. Sa kabilang banda, si Sophia Villarreal ay mas lalong maging maingat, pero mas mapanganib. Isang hapon, habang abala si Elena sa hardin, naramdaman niyang may nakatingin sa kanya. Paglingon niya, nakita niya si Sophia sa terrace. Nakatayo, nakakross ang braso, nakangiti. Ngunit malamig ang ngiting iyon. Elena, tawag nito. Nanlamig siya. Dahan-dahan siyang lumapit. Yes po, Ma'am Sophia. Hindi sumagot agad si Sophia. Tinitigan lang siya mula ulo hanggang paa. Ang sipag mo talaga. Sabi nito sa mapanuyang tono. Hindi sumagot si Elena. Alam mo ba, maraming katulad mo ang nakakapasok sa mga mansyon na ito. Humakbang siya pababa ng hagdan. Pero, iisa lang ang ending nila. Dagdag nito. Nanigas si Elena. Ano pong ibig niyong sabihin? Tumigil si Sophia sa harap niya. At sa mahinang boses, sinabi nito. Nawawala sila. Parang may malamig na dumaan sa buong katawan ni Elena. Hindi ko po kayo maintindihan. Ngumiti si Sophia. Simple lang. Ang mga katulad mo hindi nababagay sa mundo ni Adrian. Tahimik. Ngunit sa likod ng mansyon, may isang taong nakikinig. Si Adrian. Hindi na ito sinasadyang marinig ang usapan. Ngunit malino ang bawat salita ni Sophia. Layuan mo siya. Malamig na sabi ni Sophia. Bago pa ako gumawa ng paraan. Nanigas muli si Elena. Ma'am Sophia, wala po akong intensyon. Intensyon is irrelevant. Putol ito. Ang mahalaga epekto. Biglang bumukas ang pinto sa terrace. Enough. Si Adrian, malamig ang mukha. Ngunit mas malamig ang boses. Lumapit siya sa dalawa. Stop threatening her. Nanlaki ang mga mata ni Sophia. Adrian, ginagawa ko to para sa'yo. Hindi ko kailangan ng protection mo. Sandaling katahimikan. At sa unang pagkakataon, nagbago ang anyo ni Sophia. Hindi na simpleng selos, kundi galit. Kung ganun, handa ka bang isugal ang lahat para sa kanya? Tumingin si Adrian kay Elena at walang pag-alinlangan nitong sagot. Oo, nanlaki ang mga mata ni Elena. Parang tumigil ang mundo niya. At si Sophia ay tuloy na nagbago ang ekspresyon. Mali ka, Adrian. Malamig nitong sabi bago umalis. Hindi ito magtatapos ng madali. Banta pa nito. Naiwan ang dalawa, tahimik. Ngunit ramdam ni Elena ang bigat na sinabi ni Sophia. Hindi ko po kailangan na ipagtanggol ninyo ako. Mahinang sabi niya. Tumingin si Adrian. Pero ipagtatanggol pa rin kita.
Sandaling katahimikan. At sa pagkakataong iyon, mas malinaw na kaysa dati. Hindi na to simpleng pagkakaawa. Hindi na rin simpleng pag-aalaga. May dahilan na. At mas malalim na at delikadong pag-ibig ang dahilan na iyon. Lumipas ang ilang araw matapos ang komprontasyon ni na Adrian at Sophia. Tahimik ang mansyon. Ngunit sa ilalim ng katahimikang iyon, may namumuong bagyo. Mas naging maingat si Elena. Iniwasan niyang mapag-isa kasama sa Adrian. Hindi dahil ayaw niya rito, kundi dahil natatakot siya sa sarili niyang damdamin. Subalit kahit anong iwas niya, tila lagi silang pinagtatagpo ng pagkakataon. Isang gabi, habang nag-aayos siya sa lumang silid-aklatan ng mansyon, may nahulog na isang lumang kahon mula sa mataas na estante. Bumagsak ito sa sahig at bumukas. Nagkalat ng mga lumang larawan at dokumento. Mabilis niya iyong pinulot. Ngunit may isang larawan ang nakakuha ng kanyang pansin. Larawan iyon ng isang magandang babae na may mabait na ngiti. Katabi nito ang batang si Adrian. Masaya silang nakangiti sa kamera. Mama, bulong niya na makita ang sulat sa likod ng larawan. Bigla niyang narinig ang isang boses. Akin na yan. Nagulat siya. Si Adrian. Hindi niya namalayan dumating ito. Agad niyang iniabot ang larawan. Patawad po. Tahimik na pinagmasdan ni Adrian ang larawan. At sa unang pagkakataon, nakita ni Elena ang lungkot sa kanyang mga mata. Siya ang mama mo? Maingat niyang tanong. Tumango ang binata. Tahimik muli. Pagkatapos ay umupo si Adrian sa isang lumang upuan. Parang may mabigat na niyang pasaning dala. Hindi aksidente ang pagkamatay niya. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Ano po? Napangiti si Adrian. Ngunit puno iyon ng sakit. Iyon ang sinabi ng lahat. Tahimik siya nakinig. Namatay siya sa isang aksidente sa sasakyan. Pero, napapikit si Adrian. Pero may mga bagay na hindi sinabi sa akin ng pamilya ko. Naramdaman ni Elena ang bigat ng bawat salita. Bata pa ako noon. Narinig ko ang mga pagtatalo. Narinig ko ang mga kasinungalingan. Napakapit si Adrian sa larawan ng kanyang ina. At hanggang ngayon, pakaramdam ko may tinatago sila sa akin. Nanlamig si Elena. Hindi niya inaasahan iyon. Hindi niya inaasahang may ganung lihim ang pamilyang Montenegro. Alam ba ni Doña Celeste? Malamig na tumawa si Adrian. Siya mismo ang isa sa mga taong ayaw magsabi ng totoo. Katahimikan. At sa unang pagkakataon, naunawaan ni Elena kung bakit lagi may pader sa puso ni Adrian. Hindi lang ito dahil sa pagkawala ng ina, kundi dahil sa mga lihim, sa mga tanong na hindi nasagot, at sa pamilyang hindi niya lubos na mapagkakatiwalaan. Biglang nagsalita si Elena. Mahahanap mo rin ang katotohanan. Napatingin si Adrian sa kanya. Sigurado ka? Ngumiti siya. Yung simpleng ngiti na matagal nang hindi nakita ng binata. Opo. Hindi habang buhay nakatago ang katotohanan. Matigil siyang tinitigan ni Adrian. At sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, may nararamdaman siyang pag-asa. Pag-asa na baka hindi na niya kailangang harapin ang lahat na mag-isa. Ngunit hindi nila alam, sa likod ng bahagyang nakabukas sa pinto na silid-aklatan, may isang taong nakarinig sa kanilang usapan. Si Doña Celeste. At sa kanyang mga mata, may bakas na takot. Takot na baka malapit na mabunyag ang lihim ng buong buhay niyang itinatago. Hindi makatulog sa Doña Celeste ng gabing iyon. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang narinig niyang pag-uusap ni na Adrian at Elena sa silid-aklatan.
Hindi habang buhay nakatago ang katotohanan. Para iyong babala. Alam niyang kapag natuklasan ni Adrian ang buong katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kanyang ina, maaari magbago ang lahat. Samantala, sa kanyang maliit na silid, hindi rin mapakali si Elena. Hindi niya makalimutan ang ekspresyon ni Adrian habang hawak nito ang lumang larawan ng kanyang ina. Sa unang pagkakataon, nakita niya kung gaano kasakit ang dinadala nito sa loob ng maraming taon. At habang iniisip niya ang binata, lalo niyang nararamdaman ang isang bagay na pilit niyang itinatanggi. Unti-unti na siyang nahuhulog dito. Kinabukasan, inutusan si Elena na linisan ang lumang bodega sa likod ng mansyon. Matagal nang hindi ginagamit ang lugar na iyon. Punong-puno ng alikabok at mga lumang kagamitan. Habang nag-aayos siya ng mga kahon, may isang lumang frame na nahulog mula sa mataas na estante. Nagulat siya. Dahan-dahan niyang pinulot ang frame. Basag ang salamin nito. Ngunit ang larawan sa loob ay buo pa. Napakunot ang noo niya. Larawan iyon ng pamilya Montenegro. Naroon si Don Roberto. Naroon si Adrian nung bata pa. At naroon ang kanyang ina. Ngunit may isa pang tao sa larawan. Isang lalaki, hindi niya kilala. At mas lalong nakapagtataka. Nakayakap ito sa ina ni Adrian. Parang napakalapit nila. Napatingin muli si Elena sa larawan. Sa likod nito ay may nakasulat na petsa. Ilang buwan lamang bago namatay ang ina ni Adrian. Napakagat siya ng labi. May kakaiba rito. At habang sinusuri niya ang larawan, may nahulog na maliit na papel mula sa likod ng frame. Nanlaki ang mga mata niya. Isa yung lumang lihama. Bahagyang kupas na ang tinta. Ngunit mababasa pa rin. Hindi ko na kayang itago ang katotohanan. Kailangan ng malaman ni Adrian kung sino talaga ang responsable sa nangyari. Doon natapos ang liham. Parang may kulang na bahagi. Ngunit sapat na iyon para kabahan si Elena. Responsable sa nangyari? Ibig sabihin ay may taong sangkot sa pagkamatay ng ina ni Adrian. Bigla siya nakarinig ng yabaga. Mabilis na itinago ang lihama. At nang lumingon siya, si Doña Celeste ang nakatayo sa pintuan. Malamig ang mga mata nito. Nakatingin sa frame na hawak niya. At lalo pa nanlamig ang kanyang dugo nang marinig ang sinabi ng matanda. Saan mo nakuha yan? Hindi alam ni Elena kung bakit. Pero pakaramdam niya ay may natuklasan siyang lihim na dapat hindi niya nakita. At mula sa mga mata ni Doña Celeste, alam niyang hinda itong gawin ang lahat upang manatiling nakatago ang katotohanan. Nanigas si Elena habang hawak ang lumang prima. Nakatayo sa pintuan si Doña Celeste. Tahimik, ngunit ang mga mata nito ay puno ng panganib. Saan mo nakuha iyan? Muli nitong tanong. Po? Ang tanging na isagot ni Elena. Lumapit ang matanda at mabilis na inaga ang frame mula sa kanyang mga kamay. Nag-aayos lang po ako ng bodega at hindi mo dapat pinapakailaman ng mga gamit dito. Napayo ko sa Elena. Patawarin niyo po ako. Ngunit hindi niya maiwasang mapansin ang bahagyang panginginig ng kamay ni Doña Celeste habang hawak nito ang larawan. Parang may mga bagay itong kinatatakutan. Maya-maya ay may nahulog na papel mula sa bulsa ng apron ni Elena. Ang putol na liham. Nanlaki ang kanyang mga mata at mas lalo namang namutla sa Doña Celeste. Mabilis na dinampot na matanda ang papel. Binasa ito. At sa unang pagkakataon, nakita na Elena ang takot sa mukha nito. Hindi galit, hindi inis, kundi takot. Nasaan ang ibang bahagi nito? Malamig nitong tanong. Iyan lang po nakita ko. Tinitigan siya na matanda. Parang sinasuri kung nagsasabi ba siya ng totoo. Pagkatapos ipinulot ito ang liham. 1, 2, 3,
hanggang sa maging maliit na piraso. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Mama, makinig ka sa akin. Napatras siya. Hindi niya kailanman nakita ni Doña Celeste na ganun kaseryoso. May mga bagay sa pamilyang ito na hindi mo kailangan malaman. At para sa ikabubuti mo, kalimutan mo ang nakita mo. Tumalikod ang matanda at umalis. Ngunit bago ito tuluyang nawala sa pintuan, huminto ito. At sinabi ang mga salitang lalo pang nagpalamig sa dugo ni Elena. Ang sobrang pag-uusisa ay mapanganib. Pagkaalis nito, ay napaupo si Elena sa sahig. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. May mali. May malaking mali. At alam niyang konektado ito sa ina ni Adrian. Kinagabihan, habang nagdidilig siya sa hardin, dumating si Adrian. Tahimik itong lumapit. Mukhang pagod. Ngunit nang makita siya, bahagyang lumambot ang ekspresyon nito. May problema ba? Nagulat si Elena. Wala po. Sinungaling. Napangiti siya ng bahagya. Minsan talaga ay parang nababasa ni Adrian ang isip niya. Nag-aalinlangan siya. Dapat ba niyang sabihin? Dapat ba niyang ikwento ang tungkol sa larawan? Sa liham? Kay Doña Celeste? Ngunit naalala niya ang babala. Ang sobrang pag-uusisa ay mapanganib. Elena, napatingin siya kay Adrian. Ano man iyan pwede mo sabihin sa akin. Tahimik siya. Mahabang katahimikan. Sa huli ay umiling siya. Wala po talaga. Hindi siya pinilit ng binata. Pero halatang hindi ito kumbinsido. Habang nag-uusap sila, hindi nila namalayang may isang taong nagmamasid mula sa ikalawang palapaga, si Sophia. At nang makita nito ang paraan na pagtitig ni Adrian kay Elena, may nabuo itong plano. Isang plano na sisira hindi lamang sa relasyon ng dalawa, kundi pati sa buhay ni Elena. At sa kabilang banda, sa loob ng kanyang silid, si Doña Celeste ay nakatitig sa isang lumang kahon. Dahan-dahan itong binuksan ng kahon. Sa loob ay naroon ang natitirang bahagi ng liham at ang isang lumang larawan. Larawang maaaring sumira sa pamilya Montenegro kapag nabunyaga. Hindi pa. Bulong nito. Hindi pa dapat malaman ni Adrian. Ngunit hindi nito alam. Mas mabilis lumapit ang katotohanan kaysa sa kanyang inaakala.